Ngayon ay October 28. So papakita ko sa inyo yung aking tanim na oregano. So ito na yung tanim kong oregano. Nasalanta siya ng bagyo. Share ko lang sa inyo yung kung bakit ako nagtanim nitong oregano. So bakit nga ba ako nagtanim nitong oregano? So ginagamit ko rin ito, isa sa ginagamit ko sa aking mga alagang manok. Kaya ako nagtanim nitong oregano. So kukuha ko ngayon ng mga oregano, gagamitin ko ngayon sa aking mga alagang manok. So pagkuha ko dito sa oregano, pinuputol ko yung pinakang ibabaw niya para siya sumibol pa ng sumibol, kumapal. Kaya lang yung aking oregano ngayon pangit kasi nasira ng malakas na hangin. So kukunin lang natin yung pinakang taas niya. So pagkatapos natin manguha ng oregano, huhugasan natin ito para malinis bago natin gamitin. Yan, hugasan lang natin na mabuti. So ngayon hugasan na natin, simulan na tayo magbigay sa ating mga alagang panabong na manok. So makikita nyo, naka free range yung mga inahin ko. Kasi pag nag-molt yung mga alaga kong inahin dito, pini-free range ko lang sila. Ganun lang kasimple. Pag molt, free range. Tapos after molt, so gagamitin na uli sila. So dapat may pahinga yung manok, nakakagala. So ganun lang kasimple. Pag nag-molt, naglugon, free range lang sila. So ito yung aking isang base bloodline, yung Carmelo. So nagmo-molt siya ngayon. Pag nagmo-molt yung mga manok ko dito, ginagawa ko lang sila, pini-free range ko lang para makuha nila yung kanilang mga mineral na kailangan nila sa kanilang katawan. So ganoon lang kasimple. Napakasimple lang. Pag molt, free range sila. Yan yung isang blaze blood ko, yung aking Carmelo, yung Peruvian. Saka itong 5K sweater. So ganyan lang, free range lang sila. So makalat pa kasi nga binagyo kami. So napakakalat pa, napakarami pang lilinisin ko. Ito yung mga hen, late na silang molt, naglugon. Itong 5K, so tapos na siyang mag-molt. Huhulihin na rin para gagamitin sa breeding. Pero itong aking Carmelo, bago pa lang siya nagsisimulang tumubo ang balahibo. So ang papakita ko sa inyo, itong aking mga pulet. So ito, ayan yung pulet ko, mga pulet. Dahil mag-i-start na naman yung breeding, kaya i-share ko sa inyo yung aking ginagamit sa paano ako mag-set ng breeding. Napakasimple lang. Ito lang, oregano. Okay, papakita ko naman ngayon kung paano ko gamitin itong oregano. So kukuha ka lang ng mga malilinis na oregano, tatanggalin mo sa tangkay. Tatanggalin mo lang sa tangkay siya. Ano? So ito mga 3 peraso to. Maliliit lang siya. So tinulungan ko lang siya. Binilog ko. Tapos papakain mo lang. So isa. Tapos ito pa. So yan. Walang overdose ang organic kasi wala siyang synthetic. Napakaganda nito sa hayop. Pag sa tao man, napakaganda nito, oregano. Diba? Oregano lang. Okay na. So
ito pa yung isa kong ihahandang for breeding. Yung aming pumpkin sweater. So same lang. Dahil gagamitin na siya sa breeding. Subuan lang uli ng oregano. So oregano lang. Isa. Tutulungan mo lang siya, pipisain mo para makompress yung dahon. Malambot siya. Malambot siya kaya hindi mahihirapan yung manok. Saka wala siyang overdose kasi organic. Walang synthetic. Dalawa. So pag malaki yung dahon, isa lang. Pag maliit, yung kaya nyo isubo. So yun, isubo nyo. Tatlo. So okay na yan. So ito pa yung isa naming gagamitin ulit. Ang kulay niya is white dome. Puting bulit na binabae. White dome henny. So yan. So ganun din. Subukan din natin ng oregano. So bago kami mag-breed dito, napakasimple lang. Once a week, bibigay kami ng betel nut. Betel leaf. Yan, kinakain na niya. Maganda to sa hayop, mag-isa tao mo. Oregano. So ito yung pangalawang subo. Dalawa. Ito yung pangatlo. Tatlo. Okay. Gamitin ko sa breeding yung aming dinevelop na pumpkin henny. So 8 months old. So napakaganda rin ng katawan. So bago kami mag-breed, bago na may salang, napakasimple lang. Ito lang ginagamit namin, oregano. So malinis naman, hindi na kami nagpupurga. Hindi na kami nagpupurga kasi malinis ang kanilang bituka, malinis ang kanilang gut. Kasi once a week, simula bata hanggang sa pagtanda, nagbibigay kami ng betel leaf, yung itmo, once a week. So napakaganda ng kanilang bituka. Wala silang parasite. Kaya binuboost na lang namin itong oregano pag mag-breeding. So ito lang, napakasimple. Oregano lang ginagamit namin, oregano. Bago isalang, pag nakasalang na, twice a week nagbibigay kami nito, oregano. Pero stop ang betel leaf, oregano lang. Isa. So wala itong overdose kasi ito ay organic. Pag malaking dahon, isang piraso, basta yung kayang isubo, tutulungan nyo lang, i-compress nyo para malunok ng maayos. Dalawa. Tatlo. So, ito pa yung isa naming inihahanda, yung aming pumpkin sweater. Bull stag na siya. So bull stag siya ngayon. Bull stag na siya ngayon. So same process. Oregano lang. Oregano. Basta yung kaya nyo isubo.
Tutulungan nyo lang. I-press nyo yung oregano. Malambot siya. I-press nyo. Tapos saka nyo susubok. So isa. Ito pag maliit na tangkay, kaya nila to. So pwede na rin. Basta huwag yung malaking tangkay, baka hirapan yung manok o kaya hindi nyo maisubo. Basta yung kaya nyo i-press at kaya nilang lunukin. So, ito. Dalawa. Dalawa. Ito yung pangatlo. So itong aming pumpkin, hindi pa tapos mag-molt. So patigasin pa ito. Patigasin pa siya. So ang ginagawa lang namin pag may mga gantong molt, pero ito malapit na. Kaya sinubukan ko na ng oregano paghahanda sa kanyang breeding. So ginagawa lang namin pag ganitong molt, pini-pre-range lang namin. So dahil ito'y tandang at teritoryo ng mga hayop, so para hindi makapanalbahe, meron kami rito net. So pinipre-rinse lang namin para nakapre sila, malaya nakakagalaw yung kanilang mga katawan na i-stretch, tapos yung kailangan nilang mineral nakukuha nila. So ito lang, pre-rinse lang siya, free lang siya. So hanggang dito na lang muna. Yun na lang muna ulit ako share yung ginagamit namin dito sa pagbibreed, pag-aalaga ng manok. So sinishare ko lang yung ginagamit naming oregano. Napakasimple pero sabi nga ay maganda ang resulta. Magtanim na rin kayo. Maganda siya sa hayop, maging sa tao. Napakaganda niya. Oregano. Hindi lang siya antimicrobial, microbial, at kung maganda rin sa sakit, pero napakaganda din niya sa breeding, lalo sa mga matatandang inahin, matandang broodcock. Binubus niya yung testosterone ng manok. So matagal ko na rin tong gamit since 2015 nung nag back to basic ako. Hindi na ako bumili ng kahit anong gamot, vitamins. So nag back to basic lang talaga ako. So maganda yan. Magtanim na rin kayo oregano. Open naman ang ating social media, pwede nyo i-google. Subukan nyo, baka makatulong sa inyo. Napakaganda ng resulta nito, lalo sa breeding, oregano. So yun lang masishare ko, yung oregano. Okay, salamat.